Binatikos ang mga VP Sara Duterte supporter dahil sa umano'y mga banner na may mababasang "Para sa bayan, protektahan si VP Sara Duterte." VP Sara Duterte Movement. Sa binahaging Facebook post ng People's Unite Facebook page tungkol sa banner ni VP Sara Duterte, spotted ang ilang posters na bitbit ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ngayong Lunes, Enero 13. Nagsimula nang dumating ang mga makikilahok sa National Rally for Peace na di umano'y inaasahan na aabot sa mahigit 1 milyon. Bagamat para sa kapayapaan ang konteksto ng INC rally, lantaran sa mga bitbit na placards ng mga dumalo ang panawagan nila laban sa nakaambang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nagkomento at umalma ang isang miyembro ng INC na si Norma at sinabing hindi po ganyan ang mga banner naming mga Iglesia ni Cristo. Mapaglinlang kayo sa publiko. Baka may DDS na kayong kasama, hindi ninyo namalayan. Ang tugon naman ng isang netizen na si August In. Pati ako tuloy nalinlang, akala ko para kay VP rally nyo. Pabor ako sa gusto ng Pangulo na walang impeachment. Maraming trabaho sa Congress maapektuhan. Dagdag naman ng isa pang netizen na si Nida Palyana. Huwag mong ihalo yung banner mo sa banner ng INC. Isa kang mapaglinlang na tao. Ito ay isang National Rally for Peace. Ang hangad ay kapayapaan para sa mamamayan. Ang sabi naman ng isang netizen na si Minilios Levilla Sicopito. Huwag niyong haluan ng basura ang mapayapang rally ng INC. Gumawa kayo ng sarili niyong rally. Dagdag pa ng isang netizen na si Ron Flores Barnuevo. Kanya-kanyang bitbit ng makaratula ang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa paglahok nila sa National Peace Rally sa Quirino Grandstand nitong Lunes, Enero 13, 2025. Bahagi umano ng naturang rally ang pagpapaabot nila ng suporta sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na waste of time lamang ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte sa pwesto. Kabilang sa mga nakasulat sa kanilang karatula ay ang mga pahayag na sumusunod. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan, magkaisa, huwag mang-isa. INC is for unity. Aming kahilingan, kapayapaan ng bayan, magkaisa para tumatag ang bansa. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Pagkakasundo, hindi pagkakagulo. Mamamayan ang unahin, huwag sarili. INC is for progress. Bagamat peace ang ipinagbabanduhang dahilan ng pagdaraos ng rally ng INC, kapansin-pansin ang ilang placards sa event na nagbabanggit ng pangangailangang protektahan si Vice President Sara Duterte. Nahaharap ang Vice Presidente sa 3 impeachment complaints kaugnay ng hindi pa rin niya maipaliwanag na paggasos ng 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kabilang na ang 125 million pesos ginastos sa loob ng 11 araw. Pagsarin ng 3 reklamo laban kay VP Sara ang betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, plunder at iba pang high crimes na grounds for impeachment. Samantala, itinanggi ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang umano'y intensyon niya ng pamumulitika sa kanyang pakikisa sa inorganisang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Sa panayam ng media nitong Lunes, Enero 13, sinabi ni De La Rosa na pumunta raw siya sa rally bilang Pilipinong nakikiisa sa ipinapanawagan ng INC na kapayapaan. No, I am here not to be endorsed. I am here to join. Bilang isang Pilipino, nakikiisa ako sa purpose nitong rally na ito. Hindi pa ako pumunta dito para magpa-endorse or mamumulitika. Pumunta ako dito para ipakita ko yung pagkikiisa ko sa ating mga kababayan. Ito hindi lang naman rally na inatinan ng mga membro ng Iglesia ni Cristo. Marami dito, may mga Muslim pa nga eh. May mga Katoliko. So, doesn't matter po kung anong denomination ka, anong sekta ka. Basta kung ikaw ay Pilipino at gusto mo makikiisa sa mga kababayan mo na gusto ng kapayapaan, sumama ka dito. Hindi naman tayo pumunta dito para maghasik ng gulo. Di ba? Pumunta tayo dito para gusto natin ma-achieve ang peace. Magkakaisa at tahimik ang bayan. Sir, ibig sabihin po ba yung slate nyo sa 2025 may commitment din na iwas bangayan muna because you are joining their call for unity?
Well, kami naman ay hindi man kami hindi man kami yung, we are not the dominant administration ticket na pwedeng bibira ng bibira. Kami naman ay nagre-react lang kapag kami ay binibira. Walang bira, huwag mo nyo kaming birahin, hindi kami magre-react. We will concentrate on our job. Focus tayo sa trabaho natin, may mga remaining legislations pa tayo na dapat gawin, so doon tayo mag-focus. Huwag tayong kami, nagre-react lang kami. Particularly si Vice President Inday Sara, ako, si dating Pangulong Duterte, nagre-react lang kami kung kami binibira. Alangan naman, hayaan mo yung mga kasinungalingan na lalaganap yung kasinungalingan, ipalabas mo yung katotohanan. So kaya kami sumasagot dahil gusto namin malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Diba? Naniniwala naman si ACT Teachers Representative Franz Castro na layunin ng National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na ipagtanggol si Vice President Sara Duterte mula sa aligasyon ng katiwalian. Isa si Castro sa mga kongresistang nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Duterte. Walang rally ang makapagbubura ng katotohanan. Dapat managot ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga ginawa. Giit niya. Ako ay nirerespeto ko po yung inyong karapatan sa pamamahayag sa araw na ito. So karapatan naman ng bawat individual yung magpahayag kung ano man yung kanilang mga saloobin, lalong-lalo na sa nangyayari sa ating pamahalaan o kaya yung gusto nilang mangyari sa ating bansa. So sana lang ay hindi ito yung katulad na sinasabi ko na baka pagtatakip lang ito doon sa impeachment kay Sara Duterte. Sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment na kung saan hinihingi ng bayan ang hustisya at ang katambal ng hustisya ay yung accountability ng sinumang opisyal kahit na sa Sara Duterte, accountability sa maling paggamit noong pondo ng bayan. Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto patungkol sa katatapos lang na INC National Peace Rally na mapapanood din sa kanyang channel. Ano pong masasabi niyo dito? O ayan, mga kabunyog, mga kababayan, kitang-kita naman natin dito sa ginanap na rally ng INC, tudo sa kay ang mga kampo ni Duterte. Kasi wala naman silang tao na wala namang supporters na ang Duterte. Halimbawa, yung mga maisog rallies nila, wala namang sumusuporta. Ha? Nanawagan sila noon, naalala nyo noon nung yung mga tao ni Sara, sila Attorney Zuleika Lopez, nung dinala sa Veterans Memorial Medical Center, nanawagan ang mga tao ni Duterte, mga supporters, na mag-rally na daw doon. Suportahan daw si Sara at si Attorney Zuleika Lopez. Iilan lang naman ang pumunta doon sa may labas ng Veterans Memorial Medical Center. Tapos nanawagan din yung grupo nila Eric Celes, nila Jonathan Morales doon sa EDSA Shrine. Suporta rin daw kay Sara at kila Attorney Zuleika Lopez. Wala rin halos na sumuporta. Ilan katao lang nandun. Kaya lang yung title nila pinapalabas nila, supporters ni Sara dumagsa. Pero ang totoo wala naman. Ngayon, dahil wala naman talaga silang supporters na halos, yung mga rally ng maisog nila Langaw, yung mga panawagan nila ng people power sa EDSA hindi umuubra, ito ngayon ang iglesia. Ginagamit nila ngayon itong iglesia dahil ang iglesia ay may tao. Pag nanawagan ng iglesia ng rally, talagang susunod ang mga miyembro nila, tulo sakay ngayon ang mga DDS. Yan sa Davao may mga walk for peace pa silang nalalaman. Si Bato de la Rosa nandun din sa rally, sila Bongo, sila Philip Salvador, nandun yung mga DDS. Sinakayan nila yung rally para lumabas na yun ay parali nila. Pero ang totoo, hindi nila parali yun. Parali yun ng Iglesia ni Cristo. Kumbaga, para lumabas na marami silang supporters, itong mga DDS, sinakayan nila yung rally ng INC. Pero hindi naman kanila yun. Kasi sila lang on their own,
Hindi naman sila nakakamobilize na ng tao. Wala na. Yung kasing mga DDS, wala nang supporters, kaya ang nangyayari, sumakay na lang na kanila daw yung rally na yun ng INC. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, ang iba, ang ibang mga vloggers, ayaw nilang i-discuss ang rally ng Iglesia ni Cristo. Parang natatakot sila. Parang natatakot na napakarami daw na umattend dun sa rally. O baka daw hindi na ipatronize ang kanilang vlog, hindi na daw ipatronize ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kanilang YouTube channel o kanilang Facebook page, ha? Kaya parang katulad din ng mga kongresista. Ha? Parang katulad din ng mga kongresista. Parang natatakot suportahan ng impeachment complaint. I-endorso ito dahil sila na baka hindi sila i-endorso ng Iglesia ni Cristo. Ha? Sa akin mayroon ding nagbabanta noon. Oy, Inso, wag mong tinitira ang Iglesia ni Cristo. Ha? Baka mabawasan ka ng mga viewers. Sabi ko, hindi naman ako sa ganun. Ako naman nagdi-discuss ng mga ganito. Kung anong totoong nangyayari, na obserbahin ko, sasabihin ko. Ha? Hindi naman tayo nakadepende sa views. Hindi naman tayo nakadepende sa anumang bagay. Ha? O diba, sinabi ko naman. Yung mga regular viewers ko, alam nyo naman na sinabi ko na ang Iglesia ni Cristo kaya naman talagang mag-mobilize dyan ng maraming tao. Subok naman na yan. Hindi naman yan katakataka. Hindi naman katakataka dahil ang relihiyon na yan, talagang pag sinabi mo pag sinabi nila sa mga miyembro nilang gawin to, gagawin talaga yan. Ha? Diba? Kabunyog Kristo mali. Kaya lang, anong sabi ko? Ang sabi ko, ang Iglesia ni Cristo rally na yan, sa bandang huli, kahit sabihin nilang peace rally yan, wala daw politika dyan, sa bandang huli, magiging political rally yan, kasi political naman talaga yan. Tingnan nyo. Di ba? Anong nangyari? Di ba political rally? Sabi walang titira sa administrasyon. Sabi walang magdi-discuss ng impeachment ni Sara. Wala. Si Marcoleta, nandun mismo, nagsalita. Di ba tinira yung tungkol sa impeachment ni Sara? Ha? Di ba? Kaya sino namang magsasabing hindi political rally 'yun? Ha? Alam naman natin, si Bato de la Rosa nandun, si Tolentino, yung mga mga mahihina sa survey, yung mga nagkakandidatong senador na kulilat sa survey, umaasa sila na sa tulong ng Iglesia ni Cristo, mahahatak sila pataas. Sino yon? Nandun si Bato de la Rosa. Nandun si nandun si Tolentino. Bakit nandun si Bato de la Rosa at si Tolentino? Laglag sa survey si Bato. Ang layo. Laglag din sa survey si Tolentino. So ang inaasahan nila, i-endorse sila ng Iglesia. Pag lumabas ang endorsement ng Iglesia, matutulak sila. Galing sa laglag na sila sa pwesto sa ranking sa survey, sa tulong ng Iglesia mahahatak sila. Kaya nandun. Kaya nandun sila. Mga palusot pa, sabi ni Tolentino, ako, naniniwala talaga ako na kailangan ng pagkakaisa. Sos. Kaya yung Iglesia ni Cristo, kahit anong sabihin nila, na hindi political rally yun, bakit ba pinatawag yung rally na yon? Di ba talaga naman, sinabi naman talaga yan ng Iglesia ni Cristo na tungkol yan sa impeachment. Di ba? Nung nagsimula yan, nung pumutok na nga yung impeachment ni Sara, talagang may nag-file na ng mga impeachment complaint sa Kamara. Ayan, nanawagan na ng rally ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Anong sabi? Siyempre, sabi ng Iglesia ni Cristo, ayaw nilang isulong yung impeachment na yan kasi divisive yan. Mahahati. Ang gusto nila, magkasundo uli si Duterte at saka ang mga Marcos at Romualdez. Yan ang gusto ng Iglesia ni Cristo. Yun ang sinasabi nilang pagkakaisa. Dahil ang tingin nila, kapag mayroong ganon na sinusulong ang impeachment, lalong iinit ang away ng Marcos Duterte. Lalong iinit ang away niyan at magkakaroon ng kaguluhan daw sa bansa. Yan ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo. Kaya naman, sa totoo lang, sa simula't simula pa, ang rally na yan, political rally yan. Political rally yan. Sino namang nagsabing hindi political rally yan? Di ba? Mali ba ako?
Oh, di ba? Ngayon, yung ganong bilang na sinabing 1 million, naniniwala ba akong 1 million yon? Eh, sabihin pa nating totoong 1 million yon, 1.2 million man yon, 1.4 million. Sa simula't simula pa, sinabi naman natin na talaga namang marami ang sasali dyan. Hahakutin talaga ng iglesia ang mga miyembro nila. Hindi lang simpleng hahakot, talagang ire-require yan. Kung sa pagbuto pa nga lang required na sila, kung sa pagbuto pa lang ay talagang obligado na silang sumunod sa ayaw nila at sa gusto, eh lalo pa sa ganyang rally. O, di ba? Oh. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ang ano dito, ang punto diyan, kahit naman sa simula, bakit sinabi ko ba sa simula? Nakukunti lang ang sasali diyan. O sige nga. Sige nga. O maghanap nga kayo ng maghanap nga kayo ng sinabi kong kukunti lang ang sasali diyan. Ang komentaryo ko diyan nung una, bakit naman sa liwasan niyo gagawin? Ha? Kung gusto nyong ipakita ang pwersa nyo, dun nyo sa luneta. O, di ba? Ganon yung pagkakasabi ko. Dun nyo ipakita sa luneta. Kasi kung sa liwasan, pag napuno nyo ang liwasan, ay hindi pa rin nyo makukumbinsing marami kayong tao kasi ang liwasan maliit. Ha? Pag napuno nyo ang liwasan, ay normal. Liwasan lang naman yan. Pero kung sa luneta nyo gawin, o yun, marami talaga. Malaki talaga yan. Pag nakikita nyo doon na napuno nyo yan, talagang makikitang marami ang umattend. O, di ba? O, di ba tama tayo? Nung bandang uli, linipat nila nga from liwasan to luneta. Hindi ko sinasabi na ako ang dahilan noon. O, pero never kong sinabi na yung rally ng Iglesia ni Cristo, kunti ang aatin dyan. Natural. Ang haba-haba ng paghahanda. Ha? Hindi biglaan yon, ang haba-haba. Pangalawa, may pera naman ang Iglesia. O, nagagastusin sa rally na yan. Pangatlo, may mga miyembro naman talaga sila na kaya nilang pasunurin. Ganyan naman talaga ang training ng iglesia. Ha? Parang military yan eh. Ha? What you see, what you hear. What you feel. Di ba? O, ganyan talaga yan. Kaya yung ganong rally, normal na yan. Saka lagi namang ginagawa yan ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo nung ini-impeach si Erap noon? Ha? Nung nun ang tao laban kay Erap Estrada? Si Erap Estrada noon, lumapit din sa iglesia, humingi ng tulong. Kasi kaibigan ni Erap noon ang Iglesia ni Cristo. O, nagrally rin ang Iglesia ni Cristo. Nagrally rin. Pero napigilan ba nilang impeachment ni Erap? Hindi. Kasi ilan lang naman ang Iglesia ni Cristo. Kahit pa 1 million ang magrally nila dyan, ha? Ang maraming Pilipino pa rin, gusto talaga, i-impeach na si Erap, patalsikin na si Erap. O sinong nagtagumpay? Yung Iglesia o yung mamamayang Pilipino? Eh di yung mamamayang Pilipino, di ba? Wala yan. Ang Iglesia ni Cristo, kahit pa mag-rally sila ng 1 million dyan, ha, ang masusunod pa rin dyan ang gusto ng taong bayan. Ang mas makapangyarihan pa rin ang taong bayan. O, ang Iglesia ni Cristo naman, ginagamit naman talaga yan ng politiko. Yun na nga, yung impeachment ni Erap, nang nawagan ng si Erap noon, sinuportan sa Erap ng Iglesia ni Cristo, nagtagumpay ba ang Iglesia ni Cristo na mapigilan ang pagpapatalsik kay Erap? Hindi! Hindi! O, natalsik pa rin, sabi ni Natural BS, natalsik pa rin si Estrada. O, kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, wala naman. Wala yan. Ako, may panawagan akong rally sa January 18. O, mga kabunyog, mga kababayan, ako naman ngayon ang suportahan ninyo. Ipakita nyo naman, suportahan nyo naman ako sa panawagan ko sa January 18. Impeach Sara Rally. Ituloy ang impeachment. Huwag pa apekto sa mga pressure na yan. Ha? At samahan nyo naman ako mga kabunyog, mga kababayan. Ako naman ang nakikiusap sa inyo. Sa mga naniniwala naman sa impeachment, suportahan nyo naman ako. Ako, pag may sumama sa aking 2,000, 3,000 doon sa rally ko sa January 18, okay na ako dyan. Bakit? Mahirap magparally. Ha? Wala, hindi naman hindi ang bunyog naman sa miyembro namin, kusa lang. Kung gusto nyong sumama, okay, walang pilitan. Di ba? O, yung sasama sa akin sa rally sa January 18, alam ko yan. Pag sumama kayo sa akin sa January 18, hindi kayo napilitan. Yan talaga ang inyong paninindigan. O, di ba? Kaya ako, pag nakamobilize ako sa rally ko sa January 18 ng 2,000, 3,000, matutuwa na ako dyan. Bakit? Imaginin mo, nakaparally ka ng 2,000, 3,000, ha? Ha? Na hindi mo naman binayaran, hindi mo naman diniktahan, kusa silang a-attend. Yung mga a-attend sa rally ko sa January 18, kusa talaga yon.
Hindi yun dikta. Hindi yun hindi ko yan tinakot na kayo pag hindi sumama sa akin, mapupunta kayo sa impyerno. Hindi ganun yun. Di ba? Hindi rin ako nakikipagkumpetensya sa Iglesia ni Cristo. Ha? Basta ako, sumama kayo sa rally sa January 18. Sumama kayo doon. Malinaw yun. Pag sumama kayo sa rally sa January 18, kayo ay naninindigan na dapat niyang i-impeach si Sara. Wala tayong pamasahe. Wala tayong hatak. Wala rin tayong hakot. Wala rin tayong pananakot na pag hindi kayo sumama, kayo ay mapupunta sa impyerno. Walang ganun. Wala akong sasabihin sa inyong ganun. Basta pag sumama kayo sa January 18, ibig sabihin niya, naniniwala kayong dapat ma-impeach si Sara. Yun lang. Yun, sabi ni Rogel Narlo, kahit nga 100 attorney, basta maninindigan versus pagnanakaw. Yun. Totoo yan. Totoo yan. Hindi naman sukatan ang bilang ng tao. Ang sukatan dyan, anong klase ba? Halimbawa, wala daw tayong sound. Sorry. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, ang sukatan dyan, hindi yung bilang ng a-attend sa rally. Hindi yun ang sukatan. Ang sukatan doon, yung bang mga taong umattend sa rally na yan, ay talagang naninindigan. Di ba? Yan yun. Kaya sa akin, sa pagitan ng 1 million na umattend na maaaring hindi naman talaga naniniwala doon, kundi obligado lang sumunod kasi yun ang paniniwala sa relihiyon nila na dapat sumunod ka kung ano yung sinabi ng nyo. Yun. Doon na ako sa 2,000 na a-attend sa rally ko na talagang naninindigan. Okay? Mga kabunyog, alam ko kanina nyo pa hinihintay ito. Itong aking masasabi, itong aking analysis, itong aking programa tungkol po sa patuloy pang nagaganap ngayon na pagrarally ng mga miyembro ng INC. Ano po bang masasabi natin? Kung ako po ang inyong tatanungin, diretso na po tayo sa punto. Totoo namang marami ang sumama sa rally na yan. Po, inaasahan na natin yan. Sa akin, sa mga talakayong ko, tungkol yan sa rally na yan ng INC, never naman akong nagsabi na kukunti lang ang sasama dyan. Never. Kahit hindi ako nagsabi na kukunti ang sasama dyan. Ang sabi ko, noong rally ang plano nila dyan nung una ay doon sa Liwasang Bonifacio. Ang sabi ko, bakit ba sa Liwasang Bonifacio ang rally ng INC? Kung doon sila magrarally, madali nilang madaling mapuno nila yan. Dapat, pag nagmiyembro ka dyan, ayan, ano ba yan? Anyway, ganyan talaga ang Iglesia ni Cristo. Subok na yan. Subok na yan mga kabunyog, mga kababayan, na ang Iglesia ni Cristo, pag sinabi nilang ganito, ay talagang ganyan yan. Bihira lang ang susuway sa sinabi nila. At saka yan, binadgetin din yan ng Iglesia ni Cristo. Nung isang araw pa, nababalitaan natin, namumonitor natin, nag-aarkilan ng mga van, ng mga bus, nagpapagawa na ng mga t-shirts. At sa tingin ko, yung rally na yan, tinulungan din yan ng mga politiko. Hindi naman gagastos ang Iglesia ni Cristo dyan na sila lang. Sa laki ng rally na yan, malaki ang gastos. Hindi lang sila ang sumagot sa gastos na yan. Sa tingin ko lang. Bagamat wala tayong ebidensya, pero sa tingin natin, halimbawa, ang kampo ng Duterte. Sino ba ang mapapaboran sa rally na yan? Siyempre, sa Duterte, gusto nilang matuloy ang rally na yan kasi ang tinuturo ng rally na yan, ang panawagan sa rally na yan, na wag daw dapat mag-away. Wag daw dapat mag-away ang Marcos at Duterte, yan ang tinuturo niyan. Ang problema, mga kabunyog, mga kababayan, ang tinuturo ng rally na yan, wag daw mag-away ang kampo ng Marcos at ng Duterte. Dapat daw magkaisa para may kapayapaan. Alam nyo, tayo naman mga kabunyog, hindi naman tayo nagsasabi na mag-away ang Marcos at Duterte. Tayo, tinitingnan natin na yung nangyayaring investigasyon ng Kamara, yung pag-imbestiga ng Kamara tungkol sa pondo, hindi man natin tinitingnan yan na away ng Marcos at Duterte. Tayo tinitingnan natin yan bilang public accountability. Wala yan sa hindi yan Tayo, ang pagtingin natin sa nangyaring investigasyon ng Kamara,
Hindi natin yan tinitingnan bilang away ng Marcos at ng Romualdez, ng Duterte. Hindi ganon. Tinitingnan natin yan bilang dapat si Sara Duterte ay pinapanagot. Hindi yan away. Hindi po yan away. Ang importante doon, pinapanagot si Sara, iniimbestigahan si Sara sa mga ginawa niya. Hindi po yan away. At yung ginagawa na yan na investigasyon sa mga panlulustay ng pondo ng bayan na ginawa ni Sara, hindi po yan nagpapakita na wala tayong kapayapaan. Hindi naman ibig sabihin na may investigasyon sa mga sa mga katiwalian sa pundo ng bayan, yan na ay kawalang kapayapaan. Mas maganda nga yun eh. Ibig sabihin buhay ang demokrasya at pinapanagot, iniimbestiga ang mga pinaghihinalaang may pagkatiwalian sa pundo ng bayan. Hindi yan dapat tinitingnan bilang kawalan ng kapayapaan. Yan ay ibig sabihin buhay ang demokrasya at buhay ang pagpapanagot sa mga dapat managot. Hindi yan bilang away. Hindi yan away. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung ano na yan, yung sinasabi na yan na dapat magkaisa, wag nang mag-away. Kung ang ibig nilang sabihin ng magkaisa, wala nang away, palampasin na lang ang ginawa ni Sara. Dahil tinitingnan na yung kapag pinag-imbestigahan mo ang ginawa ni Sara, at kapag pinanagot mo siya sa ginawa niya, tinitingnan niya ng Iglesia ni Cristo bilang kawalan ng kapayapaan, bilang kaguluhan, bilang pag-aaway-away. Hindi po yun. Hindi po ganun yun. Yan po ay bahagi ng pag-iral ng demokrasya. Yan po ay bahagi ng pagpapanagot sa mga nakakagawa ng kasamaan sa pundo ng bayan. Yan po ay magandang bahagi ng ating demokrasya. Yan po ay magandang bahagi ng pagpapanagot sa mga dapat managot. Yan po ay hindi kaguluhan. Yan po ay hindi away. Hindi po yan away. Huwag nating tingnan yan na simpleng away ng Marcos, Romualdez at ng Duterte. Kung nangyari man yan, na inimbestigahan, nakatulong lang na mayroon silang hindi pagkakaintindihan, kaya inimbestigahan yan. Pero hindi po yan away. Sa atin pong mamamayan, ang sinusuportahan natin dyan, hindi naman suportado natin ang Marcos at Romualdez laban sa Duterte. Hindi. Suportado natin ang pagpapanagot, ang pag-iimbestiga kay Sara sa ginawa niya. Para lumitaw ang katanungan, ang katotohanan at ang katarungan sa bayan. Yan po mga kabunyog, mga kababayan. Kaya bagamat marami ang umattend diyan sa rally na yan, hindi alam naman natin yan, expected na yan. Kasi nga ang Iglesia ni Cristo, pag sinabi nilang ito ang iboto nyo, susunod ang mga miyembro niyan. Pag sinabi naman ng Iglesia ni Cristo, may rally tayo. Kung sa pagbuto pa nga lang pinapakaalaman ng iglesia, pinapasunod ang mga miyembro nila at subok na yan. Sa pag-attend pa kaya sa rally na yan? Inobliga ng iglesia ni Kristong umattend ang mga miyembro nila kasi mapapahiya sila kung hindi sila a-attend dyan. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya hindi tayo nagtataka dyan. Ang iglesia ni Kristo, hawak ang miyembro niyan. Pag sinabi nilang mag-rally, magra-rally yan. Pero ilan lang naman yan. Kahit pa 700,000 yan, sabi ng media, kahit pa 1 million yan, ilan ba ang Pilipino sa buong bansa? Mas marami pa rin ang mga Pilipino na hindi man dyan, kahit hindi mag-rally, mas marami ang Pilipinong naniniwalang tama lang na panagutin si Sara. Ilang porsyento lang yan? Hindi pa yan 1%? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.